Sige mga tao, tinatawag ito ni Gaza na suicidal empathy. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Tingnan ninyo ito. Isang migranteng taga Rwanda, malamang ay isang asylum seeker, si Emmanuel Abey Sanega. Siya ay asylum seeker na nabigong makakuha ng asylum sa Pransya. Kaya isang pare, alam mo, naniniwala ang mga Kristiyano sa pagtalikod ng pisingi, awa, at pagpapatawad. At patawad. Hindi ko maintindihan. Siguro kaya hindi ako Kristiyano. Mga Kristiyano, kailangan yung mas pagbutihin pa ito. Kaya pinagkatiwalaan siya ng isang Kristiyanong pare ng mga susi na napakatandang katedral. Tinatawag itong La Catedral de Nantes. Sinunog niya ito at pinatay ang ama, pati ang paring tumanggap sa kanya sa tahanan habang hinihintay ang paglilitis. Tingnan mo. Ikaw ang tumitingin sa taong ito. At siya, sinunog niya ang katedral, mga pare. Tingnan mo yan. Naalala ko tuloy ang kwento ni Wayne Broadhurst dito. Naglalakad lang siya ng aso niya sa London nang makasalubong niya ang isang siraulong Afghan na asylum seeker. Nakakapatay lang ang isang tao sa tinutuluyan niya, na isa ring Muslim. Sa tingin ko, Pakistani siya. Inampun at naawa siya rito dahil migrant at asylum seeker ito. Kaya pumayag siyang tumira ito sa bahay niya. Kaya nawala siya sa sarili. Hindi mo alam nung sinabi ni Trump na pinalabas nila ang mga tao sa mga mental asylum center nila? Hindi siya nagbibiro o nag-exaggerate. Kinakain nila ang aso at pusa. Lahat ng yan ay totoo. Nangyari na talaga yan sa ilang pagkakataon. Dahil dito, dumami ang insidente ng pananaksak at panggagahasa. Kawawa si Wayne Broadhurst na naglalakad lang kasama ang kanyang aso. Nakita niyang away niyon sa pagitan ng isang Afghan na sinaksak ang taong nagpatuloy sa kanya. Hindi naman talaga landlord, basta siya lang nagbigay ng tirahan sa kanya. Sinaksak siya ng Afghan. Kaya sinubukan niyang pigilan ito. Pero siya naman ang nasaksak ng maraming beses. At namatay si Wayne Broadhurst. Si Wayne Broadhurst ay isa lang sa maraming tao na sana'y buhay pa kung hindi dahil sa mapanganib na sobrang awa ng mga taga-kanluran. At hindi pa dyan natatapos. Ingnan mo. Ito ay Sweden. Alam mo kung paano ang Sweden ay mula sa pagiging utopia ay naging? Isang bangungot. Naging ganap na bangungot na bansa. Noong nakaraang taon, 2025, mas marami pang pagsabog ng bomba sa Sweden kaysa sa Afghanistan. Sweden, hindi sila ordinaryong Suweko. Sila ay mga anak ng mga migranteng tinanggap doon. Mulay, alam mo, narating na natin ang pinakamataas na antas ng sibilisasyon. Nabuo natin ang perpektong utopia na payapa at nagkakaisang lahat. Kaya ganoon din kikilos ang bawat tao. Kaya nagpasok sila ng maraming Syrian, maraming mga tagagit ng silangan. Ang ibig kong sabihin, kung magdadala ka, ito ang pagkakaintindi ko sa argumento ni Tommy Robinson. Si Tommy Robinson ay hindi naman sinusubukang punuin ng UK ng mga banyagang kultura o lahi. Ito ang sinasabi niya. Sabi niya, kung kailangan mo talaga magpasok ng mga tao dahil bumababa ang birth rate at kailangan ng nurse o iba pang tao. Kung gusto mo ng mga tao, siyempre, hindi natin sila pwedeng kunin mula sa ibang kanluraning bansa dahil sila rin ay may parehong problema. Bumababa rin ang birth rate. Hindi natin pwedeng papasukin ang mga tao mula Japan o South Korea dahil mas mababa ang birth rate nila kumpara sa kanluraning bansa. Kaya ang natitira na lang sa'yo. Ang natitira na lang ay India o ang gitnang silangan. Sabi niya, mas okay pang magdala ng mga Hindu o Sikh kaysa sa mga taong ito. Kaya ayon, ganyan ang kalagayan ng Sweden. Sa totoo lang, hindi ko pa nga naipapaliwanag sa'yo. Hayaan mo na lang na ipaliwanag ito ng taong ito sa'yo. Di ko alam bakit sinusubukan pa rin nilang ayusin. Tiniting nila ito bilang isyung panlipunan. Hindi kailangan ng dagdag na kulungan, kundi malawakang deportasyon. Napatunayan na hindi sila akma sa lipunan ninyo. Ipa-deport silang lahat. Parang yung pamilya ng pumatay kay Henry Nowak. Sila, ang buong pamilya nila ay nagtangkang pagtakpa ng krimen.
Buong pamilya. Sa katunayan, lumabas na ang lola ng pumatay at sinasabi niya na ang nanay niya na nagtago ng sandata ng krimen ay ginawa lang ang gagawin ng kahit sinong magulang. Dumarami ang panawagan, kabilang ang pagpapadeport sa buong pamilya. Kasama ang ama, tinakpan niya ito. Kasama ang kanyang kapatid na tinangkang pagtakpan. Napatunayan ring nagkasalang ina. Hindi ko alam, hindi pa nila inihahayag o hinahatulan. Buong pamilya ay sangkot. Lahat ay nagtatanggol sa anak nila. Wala ni isa nagsabing gawin ang tama o hikayati ng anak nila. Nagkamali ka ng malaki. Susuportahan ka namin sa lahat, pero kailangan mong sumuko. Ganyan ginagawa ng karamihan sa kanluran. Ganyan karaniwan ang ginagawa ng mga tao sa kanluran. Pero sige, tingnan mo ito. Kailangan ba ng mga batang ito ng malalambot na laruan o hindi? Isa ito sa mga tanong na hinaharap ni Gabriel Westman, gobernador ng kulungan ng Rosensburg, habang naghahanda ang Sweden na ikulong, pati mga 13 anyos na nagkasala. Ito ay mga taong nakagawa ng malulubang krimen pero sila ay mga kabataan pa rin. At sa ilang pagkakataon, maaring may ilan sa kanila na hindi pa dumarating sa yugto ng pagbibinata o pagdadalaga. Sa hilaga ng Stockholm, ang kulungan na ito ay isa sa 3 muling itinatayo sa bansa para sa mararahas na kabataang nagkasala. Simula Hulyo, pwedeng dalhin dito ang mga nahatulan ng matinding pananakit, pagpatay at panggagahasa. Bawat kwarto ay may sariling palikuran. Nagpatupad ang Sweden ng mas mahigpit na hakbang dahil sa pagdami ng kamamaril at pambobomba ng mga gang, karamihan may kinalaman sa mga menor de edad nitong dekada. Sabi ng gobyerno na bigo ang pag-asa ng bansa sa mga serbisyong panlipunan at nais nilang ibaba ang edad ng pananagutang kriminal mula 15 pababa sa 13. Boboto ang parlamento tungkol dito. Narinig mo ba yon? Ibinaba na nila ang edad ng criminal responsibility mula 15 pababa sa 13. Ibig sabihin, ang mga 13 anyos na lalaki ay maaari ng kasuhan bilang matatanda para sa kanilang mga krimen. Hindi ito nangyari dahil sa mga etnikong Suweko. Hindi sila ang gumagawa nito. Sila ang mga Siryano, mga anak ng mga migranteng gumagawa nito. Ang panukalang batas noong Hunyo ay magpapadala sa mga pinakabata at malulubang nagkasala sa espesyal na kulungan, hindi sa tahanan para sa kabataan. Hindi mo kailangan yan. Naalala ko, mga 15-20 taon nang nakalipas, nanood ako ng dokumentaryo tungkol sa Norway, kung saan inilalabas ang mga mamamatay tao. Ibang-iba ang mga kulungan sa Norway kumpara sa Australia at Amerika na totoong bilangguan. Dapat ganoon, pero iba ang paraan nila. Parang sinabi nila, sige, kailangan ng mga taong ito na marehabilitate. At alam mo, magtatayo sila ng mga bahay, magagandang bahay, pero malayo sa labas ng mga syudad, sa labas ng... Kaya, hindi talaga sila namumuhay sa lipunan. Pero may kusina sila doon. Meron sila. Gumana ito para sa kanila. Tulad ng, nagulat ako, parang, sige, gumana ito para sa kanila. Alam mo kung bakit gumana? Dahil homogeneous ang lipunan nila. Meron silang magkakaparehong mga pagpapahalaga, magkakaparehong tradisyon, at pag-unawa sa kanilang mga panlipunang halaga. Pero kung magdala ka ng tao mula Sub-Saharan Africa, Ilagang Africa, Timog Asya, o ibang di gaanong maunlad na kultura, magugustuhan nila ito. Magugustuhan nila ito. Lahat ng mga migranteng nakatira sa mga migrant hotel sa UK, siguradong magugustuhan nila ito. Kung ang pananaksa o pagpatay ay magdudulot ng pagkakakulong sa Norwegian prison na tinutukoy ko, baka matuwa pa silang pumatay para lang makulong doon. Mahalaga ang kultura, mga pare. Hindi ito rasismo. Hindi ito pagkakaroon ng pagkiling. Mahalaga talaga ang kultura. Sabi ni Justice Minister Gunnar Stromer, mahigit 50 batang wala pang 15 ang nasangkot sa legal na kaso noong nakaraang taon dahil sa hinala o tangkang pagpatay. Sa kabuuan, tinataya namin na napakabigat at napakaseryoso ng sitwasyon natin ngayon na may banta sa buhay dahil sa karahasan, kaya't makatwiran lang na magpatupad ng malalawak na hakbang na ganito. Pero nag-aalala ang mga kritiko, pati mga autoridad, sa pagpapatupad ng batas at bilangguan sa Sweden sa pagkulong ng mga bata. Hindi dapat inilalagay sa bilangguan ang mga 13 anyos. Partido in Kaliwa. Dinideport ninyo sila kasama ang buong pamilya nila. Dinideport ninyo silang lahat, pero kailangan dito ng solusyong pampulitika at malikaing pag-iisip. Hindi kayo nakikitungo sa mga Europeo. Nakikisalamuha kayo sa mga taong iba ang pinapahalagahan at pamumuhay na kriminal. At sa pinakaugat nito, galit pa rin sila sa inyo.
Ayon sa leader ng grupo na si Samuel Gonzalez Westling, bariing tutol ang kanyang partido sa patakarang ito. Sabi niya, may ibang institusyon para sa mga batang talagang nangangailangan ng tulong. Ang makakanang gobyerno na haharap sa dikit na eleksyon sa Setyembre kung saan krimen ang issue ay nagsabing epektibo ang kanilang mahigpit na pagpapatupad. Sinasabi nila na bumaba na ang bilang ng mga namamatay sa pamamaril at mas maraming miyembro ng gang ang nakakulong na ngayon. Mas mahirap pigilan ang gang sa pagre-recruit ng kabataan. Ayon sa pulis, ginagamit ng kriminal na grupo ang social media para makuha ang mga batang edad 11 pataas. Ayon sa gobyerno, panakot ang kulungan at pipigil sa muling pagkakasala ang masinsing mga programang rehabilitasyon. Kahit ang Denmark ay ibinalik sa 15 ang edad ng pananagutang kriminal matapos itong gawing 14, ngunit walang naging epekto ito sa krimen. Sobrang lala ng sitwasyon sa Sweden na pinag-iisipan na ngayon ng Denmark na kansilahin ang visa-free na pagbiyahe mula Sweden papuntang Denmark. Ganun kalala ang sitwasyon. Itong mga taong ito, naging sibilisado na, kaya may visa-free na pagbiyahe. Walang makakaalam kung sinong-sino dahil sobrang magkatulad na sila sa kultura na talagang naabot nila ang pinakamalapit sa isang utopia na pwedeng makamit. At pagkatapos, ito na. Ito ang Sweden. Sherboy. Ito ang Sweden, mga pare. At puro Muslim na lahat dito. Napuprotesta sila dahil sa insidente ng pagsunog ng Quran. Tingnan mo yan. Ano ang naabot mo? Anong nakuha o napala mo? Bakit iba-iba at paano naging pagyaman yan? Tingnan mo, Sweden yan. Walang magawa ang pulis. Binubugbog sila, walang respeto. Walang respeto. Walang takot. Bakit sila matatakot sa inyo? Sa totoo lang, nasakop namin kayo. Hindi ko alam kailan matatapos ang ganitong mapagpatiwakal na empatiya. Kailan sila magigising at sabihing, baliw na ito? Tingnan mo, nangyayari pa rin. Ang taga-suporta ng Free Palestine ay nagdiriwang ng bagong pagkamamamayan sa Alemanya. Tingnan mo siya. Tingnan mo. Napaka-proud na bagong Aleman. Bis tamam wieder Stadt Chemnitz, Freunde. Schon lange, ich kannte nicht Videos machen, wegen ich habe euch meine deutsche Pass gekauft. Tumigil siya sa paggawa ng mga video dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na kulay dahil gusto niyang makuha ang kanyang pagkamamamayan sa Alemanya. At ngayon, na nakuha na niya ito. Ibinigay ko sa iyo ang aking pasaporting Aleman, kaya marami akong ginawa at ngayon naghahanap ako ng pasaporte. Pasaporte? Oo mga kaibigan, sa ngayon naging Aleman na ako, walang problema. Ich hab deutsche Pass. Oo, maaring maging problema ito para sa mga Aleman. Tingnan mo mga pro-Palestina na video. Sinabi niyang galit siya sa lungsod niyang Chemnitz. Sa putol-putol na Aleman dahil kulang ang suporta para sa Gaza. Hindi tugma ang kultura ng mga taong ito. Iba ang kanilang mga pinapahalagahan. Sinasabi nila sa'yo. Sumisigaw sila mula sa bubungan. At kaya naman, ang mapanirang awa ng kanluran ay ayaw pa ring makinig. Ito ay pagtataksil. Mga kaibigan, kapag nakita akong ganitong bagay, Na yon, hindi na siya namumuhi. Chemnitz war nicht fertig. So träge, so eklig geworden. Deswegen, ich wollte sagen, Chemnitz, ich sage immer, bis nochmal wieder Stadt Chemnitz ist gute Stadt und so. Chemnitz nicht mehr schön. Ang pinakamaway. Haba, ang bait naman niya. Deswegen, ich sage immer, palayain ang Palestina. Palayain ang Palestina. Isa ang Palestina magpakailanman. Dapat lang siyang pinaalis dahil doon. Dahil, tingnan mo ito. Ginagampanan mo ang pagiging mamamayan ng Alemanya. Wow, tingnan mo ang mga gising na tangha na to. Mga tangga. Halos di siya marunong mag-Aleman, pero dati siyang galit sa Chemnitz. Nakakahiya talaga mga tol. Paulit-ulit pa rin, hindi natitigil. Hindi ko alam. Isa lang ang katapusan nito, alam mo na yan.